Napalingalinga si Tanya. Wala pa si Mika? Si Aryan kaya? May halong lungkot na salita ni Tanya nang banggitin ang pangalan ng kaibigan naming si Aryan. Nalungkot at kumirot din ang puso ko para kay Aryan. Hindi ko sure kay Mika. Basta kasi siya lately sa work niya. Pero si Aryan, wala din akong idea. Malungkot kong salita. Gunggong kasi itong Alex na to eh. May fiancé na pala. Ginulo pa ang tahimik na buhay ni Aryan. Langya talaga nun. Ayoko muna makita ang pagmumukha ni Alex hanggat hindi pa nagpapakita sa atin si Aryan. At baka gusto niya ipagpalit ko mukha niya sa puwet ng aso. Galit at masama ang loob na mukha ni Lian. What? Si Alex may fiancé? Pagtataka ni Hana. Ang sabi sa akin ni Lester, arranged marriage daw yung tinakasan ni Alex sa kanyang fiancé. But I'm sure, he really loves Aryan so much. Sagot ko. Nitong mga nakaraang araw ay kinumbinsi kong ikwento ni Lester ang pangyayari kay Aryan at sa boyfriend nitong si Alex. Ayaw pa nga magkwento kung hindi pa ako umiyak. Nagulat din ako sa narinig ko. Sana lang ay matagpuan na ang kawawa naming kaibigan. Kawawa naman pala si Aryan natin. Malungkot na salita ni Tanya. Speaking of the devil. Madiin na salita ni Lian. Lahat kami napatingin sa bagong dating. Dalawang matatangkad at malalaking katawan ang naglalakad. Nalaman kong iyon na pala si Alex na mukhang malungkot ang mukha dahil bagsak ang balikat. Kasama nito ang pangalan na si Kevin. Familiar ang panghuli sa akin. Kahit na mukhang nakakatakot ang mukha nito ay talaga namang mapapakagat labi ka. May dalawa pang dumating. Si Lander iyon nakakambal ni Lian. Napakagwapo din ito at napakatikas ng katawan. Hindi ako fan ng tattoo pero kay Lander ay nakakadagdag pa sa taglay nitong kagwapuhan. May kasama ito na gwapo din at kakaiba kung makangiti. Makalaglag panty kung makangiti dahil killer smile ito at may pagkapilyo ang datingan. Huwag kang gagawa ng skandalo dito, Lian. Nakakaya kay Tanya at Dustin. Maagap kong salita. Mahirap na at makasaniban ito ng pagkamaldita. Pagtataray ni Lian. At sino naman yan? Tanong ni Tanya sa lalaking kasama ni Lander. His name is Alvin Miller. Sagot ni Hana. Kilala mo, Hana? Tanong ko dito. Tumango ito. Magpinsan silang dalawa ni Sian at kasama sa kanilang grupo. Sagot nito. I see. Actually, 10 sila. Singit ni Lian. 10? Gulat na tanong ni Tanya. Yes. Wala pa dyan si Ethan, sa Mayor at si Tyrone. Sa table namin ay puro kami kwentuhan sa buhay-buhay. Hindi na nakarating si Mika dahil busy ito sa kanyang trabaho. Dahil na-miss ang isa't isa ay inabot kami ng hanggang gabi. Nakilala din namin ang magulang ni Dustin na soon to be in-laws ni Tanya. Naging masaya ang araw na iyon pero hindi pa rin mawawala sa amin ang lungkot sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kaibigan namin na si Aryan. Pag-uwi namin sa apartment ni Lester ay bagsak akong humiga sa kama. Nakarami din ang tiyan ko sa pagkain pero ngayon ay gumaan dahil isinuka ko rin ang lahat. Si Lester ang naglinis ng pinagsukahan sa banyo. Siya din ang naghilamos sa akin. Masakit sa tiyan at nakakapanghina ang pagsusuka. Mabuti na lang at hindi ako inabot ng pagduduwal kanina. Hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko na nagdadalang tao rin ako. Ayaw ko kasing masira ang magandang moment na para lang kay Tanya at sa soon-to-be husband nito. Nalaman kong ikakasal na kasi ang dalawa nang hindi nalalaman ng kaibigan namin. Nakakakilig dahil big surprise iyon kay Tanya. Saka na lang ang announcement ng pregnancy ko kapag naikasal na ang kaibigan namin. Naramdaman ko ang paglundo ng kama. Babe, are you okay now? Malambing na tinanggal ni Lester ang ilang buhok na tumabing sa aking muka. Yes. Tinatamad kong sagot. Mumuntong hininga ito. Okay, huwag ka nang babangon. Bibihisan kita. Sunundan ko ito ng tingin nang bumaba ito ng kama at nagtungo sa loob ng walk-in closet. Hindi nagtagal ay may bitbit na itong pajama, pair. Kahit nakakatamad at feeling ko ay nawala na ako ng lakas ay bumangon ako. Don't force yourself, babe. Ako na. Malambing ang boses nito. Pakaramdam ko tuloy ay dinuduyan ang kaluluwa ko sa pagmamahal nito sa akin. Paunti-unti at maingat nitong hinubad ang suot kong bestida. Maski ang suot kong bra at ang panghuli ay ang panty. Nahiya pa ako at pinigilan ang kamay nito pero parang bato itong umiling. Mabuti na lang at wala na akong lakas na makipagtalo kaya hinayaan ko na lang. Ang tagal bago ako nito natapos na bihisan dahil sa kakahalik sa akin. Gusto pa atang makaisa sa akin pero nagpatamlay-tamlay ako ng husto para wala itong score sa akin. Magtiis muna ito hanggang bukas. Bago kami matulog ay panay pang haplos dito sa akin na parang sanggol. Grabe na talaga.
Kinabukasan ay mabilis ako napabangon dahil bumaliktad na naman ang aking sikmura. Mabuti na lang at nasa aking likuran si Lester na panay ang hagod sa aking likuran. Babe, ito na rin ang nagilamos sa akin at naglinis ng pinagsukahan ko kahit na halos wala naman na akong maisuka. Binuhat ako nito sa kama at inayos na inihiga. Just lie down and take a rest, babe. Hinalikan ako ni Lester sa pisngi. May tinawagan ito sa landline at nagpa-order ng breakfast sa isang sikat na restaurant. Marami itong in-order. Tumawag din ito sa aking OB-GYN. Kunot-noo pa ito sa doktor para lang makasigurado na nasa maayos pa ang kalagayan ko dahil sa pagsusuka. Darating ang doktor pagkatanghali. Natatawa na lang ako kay Lester. Doktor din naman ito pero parang ordinaryong mamamayan lang din kung makatanong sa doktor ko. Hindi ko gusto ang pagkain na may bawang. Nasusuka din ako sa mga prito o mamantika. Kaya bread lang na walang palaman ang kinaya ng sikmura ko. Isang basong gatas na pambuntis ang ininom ko. Kaya kahit halos maluha-luha ako sa amoy ng gatas ay tiniis ko na lang. Titiisin ko para sa baby ko. Huwag lang akong masuka. Sa awa ng may kapal na ubos ko rin ang tinapay. Except sa gatas na kalahati lang ang kinaya ko. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang pagbubuntis. I'll take vitamins and eat some fruits so I can sustain healthy food for my baby. Hindi rin ako pinapabayaan ng aking tita Melvie na panay ang tanong kung kamusta na ako. Marami siyang advice sa akin. Kahit ang tito Robert ko na tahimik lang sa tabi ng kanyang asawa ay alam kong nag-aalala din ito sa akin. Tanging kamag-anak ko pa lang ang nakakaalam ng ipinagbubuntis ko. Hindi pa alam ng pamilya ni Lester. Gusto pa atang gawing memorable ang announcements ni Lester sa parents dito na nasa Canada kasama si Lola Wella. Pero sa tingin ko, si Mika ay malapit ng malaman. Malakas kasi ang fighting spirit nito. Kahit hindi ka magsalita, alam na agad nito. Dumating nga ang doktor ko at chinek agad ako. Si Lester ang panay ang tanong. Naninigurado talaga. Hindi naman nagtagal ang doktor ko at umalis na rin ito. Asikasong-asikaso ako ni Lester. Kahit hindi naman ako baldado pero ang sarap sa feeling ng inaalagaan ng mahal ko. Hindi ito pumapasok sa trabaho. Ayaw niya akong iwan. Hindi naman daw mawawala ang ospital kahit ilang taon siyang mawala. Sanay na raw ang empleyado niya sa kanya. Huwag lang daw na tawagin sila ng kanilang big boss para sa bagong misyon. Iuwi daw ako nito sa bahay ng Tito Robert ko sa Cavite. Napapailing na lang ako minsan kay Lester pero napakabait niya talaga at sinisigurado niya palagi ang kaligtasan ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Sabay nguso ko dito. Mabilis na dumukwang ang labi nito sa akin at masarap niya akong hinalikan. Mas mahal ko naman ang mommy ng baby ko. Sabay haplos nito sa akin tiyan. Para kaming timang kung maglambingan pero kahit mukha na kaming weird sa isa't isa ay ang sarap pala talaga sa pakiramdam. Naputol ang landian namin dalawa nang tumunog ang cellphone nito. Lang yan naman. Mahina pa itong napamura dahil naistorbo. Lester, simangot ko. Hindi ko gusto ang pagmumura nito sa kung sino man na tumatawag. Baka kasi emergency iyon. Umalis ako sa kandungan nito. Pinandilatan ko ito ng mata nang ayaw pang sagutin. Wala ding nagawa kundi ang tumayo para kunin ang phone nito na nakapatong sa bedside table. Tumayo din ako para pumasok sa banyo at naiihi ako. Hindi nagtagal ay tumayo ako. Pag-flash ko ng inidoro ay napansin ko ang isang maliit na kulay maroon na kahon. Nakapatong iyon sa itaas kung saan nakapatong ang bottle container ng shampoo ni Lester. Nasa itaas iyon pero dahil may nag-udyok sa utak ko, pumatong ako sa takip ng inidoro para abutin ang maliit na box. Nagtambulan ang dibdib ko nang mahawakan ko iyon. Iyoko mang isipin pero iba ang hinala ko. Pagbaba ko ay umupo ako sa takip ng bowl. Nanginginig ang kamay ko nang paunti-unti ko iyong buksan. Napasingap ako ng isang nakakasilaw na diamond ring ang nasa loob ng kahon. Oh God! Halos manginig ako. Sobrang ganda ng kulay ng diamond lalo na at nagliliwanag iyon kapag tumatama sa ilaw. Gusto kong maluha. Para sa akin ba to? May balak bang pakasalan ako ni Lester ko? Kinuha ko ang singsing at kahit nanginginig ang kamay ay isinuot ko iyon sa aking ring finger. My God! Tumulo ang luha ko dahil eksaktong-eksakto iyon sa daliri ko. Hindi ako assuming pero alam ko, para sa akin ito. May balak siyang mag-propose sa akin? Ilang sandali akong tulala sa kumikislap na diamond ring. Bago pa ako magtagal ay hinubad ko na ang singsing. Ayokong malaman ni Lester na pinakaalaman ko ang gamit niya. Pagbalik ko ng singsing sa kahon ay napansin ko ang isang maliit na kulay puting papel. Dahil sa curiosity ay binasa ko iyon. Always stunning in my eyes, you shine.
Each day with you, a love divine. You enchant me, my sweet babe. Your scent like flowers in a fragrant wave. Lost in your beauty, my heart's embrace. Your presence, a soft and tender grace. With every gaze, my soul takes flight. In your glow, ma feels right. Isang katok ang nagpabalik sa aking katinuan. Baby, are you okay? Nagsusuka ka ba ulit? May pag-aalalang tanong ni Lester. Oh shit! Nagmamadali kong niligpit ang papel at ibinalik kung saan iyon nakalagay kasama ang diamond ring. Babe, wait! Patapos na ako! Mabilis kong naibalik kung saan ko kinuha ang maliit na kahon sa itaas ng lagay ng shampoo. Bago ko buksan ang pintuan ay sinugurado kong walang bakas na luha sa mata ko. Babe, ngumiti ako ng matamis dito. Sorry, nagbawas lang. Lambing ko at niyakap ito ng mahigpit. Hinalikan ako nito sa aking noo. Kala ko'y nagsuka ka na naman. Malambing na salita nito sa akin at hinagod pa ang likod ko. Ngumiti ako at isiniksik ang muka sa leeg nito. Nagising akong wala akong makapa sa aking tabi. Kahit inaantok ay napabangon ako. Mabuti na lang at hindi ako nagdududuwal ngayon dahil naisuka ko na kaninang madaling araw ang kinain ko kagabi. Lester, tahimik lang at wala akong marinig na kahit na anong kaluskos dito sa loob ng kwarto. Kahit medyo nahihilo ay bumaba na ako ng kama. Pumasok ako ng banyo para maghilamos. Hindi na ako nagtagal dahil nahanap ko na ang amoy ni Lester. Nitong mga nakaraan ay napapansin ko na ang sarap amoyin ni Lester. Umiinit ang ulo ko kapag hindi ko ito naaamoy kaagad kaya tama lang na hindi niya ako muna iwan dahil baka mabaliw ako kapag hindi ko ito maaamoy. Sa sobrang bango ni Lester ay ang sarap na nitong kainin. Napapaaray na lang din ito kapag hindi ko na natiis ang sarili ko na hindi ito kagatin sa braso, pisngi at sa matigas nitong dibdib. Paglabas ko ng kwarto ay mabilis na lumibot ang mata ko. Bumaba ako ng hagdan at sinilip ang living room pero walang Lester akong nakita. Sa dining room at kitchen ay wala din ito. Nagsisimula ng uminit ang ulo ko. Hindi na ako natutuwa. Naiinis kong binuksan ang front door pero nagulat ako nang makita ko mula sa nakapark na kotse ay si Lester na nakatalikod habang nakatayo. May kausap itong tao. Mukhang nagulat ang kausap ni Lester kaya napasilip ito papunta sa akin. Malakas akong napasinghap. Ken? Hi, Miss Grace. Long time no see. Masaya at napakagwapo nitong bati sa akin. Kumaway pa ang isang kamay nito. Babe, maski si Lester ay napalingon sa akin. Ang buong atensyon ko ngayon ay napunta kay Ken. Ang tagal kong hindi ito nakita. Noong una ay nakakausap ko pa ito pero noong mga sumunod na araw at linggo, nawala na ang contact dito. Hindi na matawagan ang numero nito. Ang sabi lang sa akin ni Lester ay nawala ang phone nito pero wag na daw ako mag-alala. Patakbo ako lumapit kay Ken at nang makalapit ay mahigpit ko itong niyakap. It's been a while since we last talked. What happened to you? Namiss pa naman kita. Masaya ako nang bumitaw kay Ken. Hindi pa man nakakasagot si Ken nang bigla ba namang may isang kamay ang humila sa braso ko. Agad ako napatingin kay Lester na halos mag-isang linya na ang makapal nitong kilay. Nakabusangot itong nakatingin sa akin. That's too much. Tumingin ito kay Ken ng masama habang ang huli ngayon ay mukhang naguguluhan. Lester! Stay here. Pwede kayong mag-usap nang hindi nagyayakapan? Wala na akong nagawa na mahigpit akong hawakan ni Lester para hindi kami magkalapit ni Ken. Kahit nakakainis ay hindi na ako nagkomento pa dahil nakakahiya naman kay Ken. Dito sa living room kami naupo. Dahil walang time magluto para sa almusal ay nagpa-deliver na lang si Lester sa Mac Restaurant. Nag-serve na lang ako ng kape sa dalawa habang sa akin naman ay gatas para iyon sa ipinagbubuntis ko. Hindi naman nagtagal ay dumating ang pagkain at kumain kami. Masaya ako na naging successful ang paghihirap ni Ken nang pansamantalang ito ang pumalit bilang CEO sa naiwang negosyo ni Daddy Huateng. Nakakabilib at talaga naman na mapagkakatiwalaan si Attorney Ken kahit na hindi na niya hawak ang mga iyon. Sa laki at lawak ng ari-arian ng daddy ko ay hindi na ito natutulog. Naaawa at nakokonsensya din ako dahil nawala na ito ng panahon para sa kanyang sarili. Ipinakita niya sa akin sa mga documents at ginamit itong laptop kung paanong tumaas ang porsyento ng negosyo ni Huateng Jung. Dahil sa mabilis na kumalat ang pagpanaw ng CEO ng Jung Company at kung paanong naskandalong ex-wife nitong si Lady Cixi na gumawa pa ng isang kasinungalingan sa News TV para pabagsakin ang Jung Company ay mas lalo itong nalugmok dahil nalaman ng nakatutok na netizen na galing ito sa Lizong Syndicate.
Ang buong akala ni Ken ay aalis ng ilang investors sa Jung Company pero nadagdagan pa iyon. Imbes na bumaba ang pagpasok ng pera ay hindi inaasahan na tataas iyon. Kaya mas lalo pang lumago iyon. Nabawi rin ang ilang lupain at ari-arian na kinamkam ng Zilong Syndicate noong panahon na nakaratay pa si Daddy Huateng. Labis ang pasasalamat ko kay Ken dahil halos buwis buhay na naman ito habang inaasikaso ang negosyo ng kanyang master. Pero nagpasalamat si Ken kay Lester at sa grupo nitong Bratsuvu. Hindi na ako nagtanong kung bakit ito nagpapasalamat dahil natitiyak ko naman na dahil ang Bratsuvu ang siyang unang hininga ng tulong ni Daddy Huateng para ako'y matulungan na matagpuan at ganoon na rin sa pagsagip sa mga naiwan nito sa China at pagbagsak ng Zilong Syndicate. Hindi man na-elaborate ni Ken kung ano at paanong tulong ang ginawa ng Bratsuvu ay natitiyak ko naman na hindi na magugulo si Lady Cixi dahil nakakulong na ito kasama ng kanyang mga alipores. You can return to China and prepare to take on the role of the new CEO of Jung Company. Seryosong nakatingin sa akin si Ken habang nasa harapan ko ang ibinigay niyang documents. Ilang segundo akong tulala. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa sinasabing iyon ni Ken sa akin. Alam ko na ganito naman ang mangyayari dahil bago pa man pumanaw ang dadahuatin ko, ay ilang ulit na niya itong sinasabi sa akin na sana ang lahat ng pinagpaguran nitong mga negosyo at ari-arian ay magmana pa sa ika-4 o ika-5 henerasyon at hindi mawawala ang Jung Company. Napalingon ako kay Lester na humawak ng mahigpit sa aking bewang. Hindi ko pa kaya. Napataas ang isang kilay ni Ken na mukhang nagulat. Miss Grace? Parang hindi ko kaya. Hindi ko ata makakayang hawakan ng Jung Company. Mahina akong salita. Totoo iyon dahil kahit hindi pa ako nakakaapak ng China at nung ibinigay ni Ken ang sulat na handwritten pa ni Daddy Huateng ay halos malula na ako. Nung nasa China ako ay halos mahilo ako sa laki at lawak ng hospital nito. Hindi lang iyon dahil mga restaurants at hotels pa itong pinapatakbo. Ganoon na rin ang beach resort na ipinangalan sa akin. Nakakalula at pakiramdam ko ay hindi ko iyon kayang hawakan lahat. Alam ko limited lang ang kakayahan ko. Meron akong isang negosyo na coffee shop at doon na ibuhos ang atensyon ko para mapalago iyon. Maliit man iyon ay alam ko sa sarili ko na dugo at pawis ang pinuhunan ko para abutin iyon ng halos 2 taon. Nakukonsensya na nga ako dahil hindi ko na natututukan ng coffee shop ko dahil naging busy ako sa buhay. Pero itong Jung Company na iwan ni Daddy Huateng ko ay parang nawawala na agad ako ng lakas. Hindi pa ako nakakaupo bilang CEO ay pakiramdam ko ay pagod na ako. Tumikim sa Lester at nagsalita. We won't force her if she's not ready yet. The responsibilities that will be on her shoulders as the new CEO will be difficult and heavy. For now, Attorney Xiaofeng, you will still be in charge until Master Jung's here is ready. Seryoso at may diin na pagsasalita ni Lester sa abogado. But why? I can help you, Miss Grace. Alam ko mahirapan ka sa una but I'll make sure na kakayanin mo ang lahat ng ito. Umiling ako. I know but hindi na ako papayag na bumalik siya sa China. Nagtataka si Ken. But she's pregnant at the moment. And I want to ensure she's not burdened with any paperwork. It's important for her to have a plenty of rest and a well-maintained environment. Gulat at hindi nakaimik si Ken na napatingin sa akin. Are you pregnant? Hindi nito makapaniwalang tanong. Bahagya akong tumango at ngumiti ng maliit. Yeah. Napahawa ako sa malaki at matigas na hita ni Lester na nakadikit sa aking tuhod. Oh, holy God! Congratulations, Miss Grace! Masaya ako nitong kinamayan kaya tinanggap ko. Tumikim pa si Lester kaya mabilis na binawi ni Ken ang kanyang kamay. Master Jung is really great at fortune-telling. Marami siyang naula ang tama. Napapailing na salita ni Ken at nangiti na rin. What do you mean? Tanong ko. Hindi sumagot si Ken kaya nagkatinginan kami ni Lester. May inalabas na isang sobre si Ken sa kanyang attache case at inabot sa akin. Kinuha ko ang kulay itim na sobre. Ang sobreng iyon ay katulad ng unang nakatanggap ako ng sulat kay Daddy Huateng. May design na dragon ang sobre. Pagbukas ko ay agad kong kinuha ang nakatuping papel na kulay purple. Mabango iyon at nagustuhan ng ilong ko. Nakatingin lang si Lester sa akin habang ang kanang kamay nito ay nakayaka pa rin sa aking bawang. Uminit ang puso ko na makita ko ang familiar na handwritten ni Daddy Huateng ko. To my dearest princess and beautiful daughter, Grace Jung. If you're reading this, I think I am no longer in this world.
I'm sorry for leaving you alone in this sad situation again. If only I could continue my life with the wealth I have, I would. But there's no such thing in this world. Therefore, please always take care of my daughter. I love you dearly as my only true child. For all the wealth and assets I leave behind, I know it's a heavy burden for you. I apologize if you'll face difficulties again. But my only wish is that you won't neglect them, even after I'm gone. Pass them on to your grandchildren. I know you don't like it here, in this country, far from where you were born. But I hope you'll grant me the request to take care of it until you have a son. Yes, you're right in your reading. I know you don't want to inherit my company, the Jung Company. But please, try to give it attention, even in a short period of time, until you have a son. All the assets in your name will quickly be transferred to your future son, so you won't have a hard time. I love you, my child. Take care of yourself, and the man you will love will be so lucky. Your lovingly father, Hwateng Jung. Tumutulo ang luha ko sa akin nabasa. Kinuha sa akin ni Lester ang sulat at ito na nagtupi at nagbalik sa sobre. Hinagod-hagod dito ang aking likuran. Nakaalis na si Ken, ako naman ay hindi pa rin natatapos sa pagluha. Hindi ako makapaniwala. Yakap-yakap ko ng mahigpit ang ni Daddy Hwateng ko. Nagpapasalamat dito ng marami kahit na hindi na niya ako naririnig pero ramdam ko ang presensya ng Daddy Hwateng ko. I love you, Daddy Hwateng. I miss you so much. Tumawag sa akin si Mika at nalaman kong ikakasal na ang kaibigan namin na si Tanya at Dustin. Ang sabi nito ay huwag kaming mawawala na magkakaibigan. Tinanong ko pa kung nahanap na niya si Aryan pero ang sabi lang niya ay malalaman ko na lang. Nagkaroon ng positibo ang nararamdaman ko kaya kahit ilang araw pa bago ang kasal ng kaibigan namin ay nakahanda na ang susuot namin ni Lester. Ito na ngayong araw ang kasal ng aming kaibigan. Dahil nandito kami sa apartment ni Lester ay wala na akong panahon para kumuha ng makeup artist para ayusan ako. Ayaw din naman ni Lester nang magkoloreto ako ng sobra at baka daw talbugan ko pa ang bride. Natawa na lang ako. Simpleng makeup lang ang inilagay ko sa aking mukha. Kaya isang silk dress na kulay pink na hapit sa aking katawan na isinuot ko at pinaresan ko ng 3 inches stilettos. Isang cute na handbag na kasya lang ang face powder, lipstick at ang cellphone ko. Hindi ko na kailangan pa magdala ng cash or debit cards dahil marami naman sa Lester. Ang gifts namin ay binili pa sa ibang bansa. Si Mommy Louise ang pumili noon at halos mapanganga ako sa presyo dahil dolyar iyon. Dahil kilala ang pamilya ni Dustin at kabilang sa mga matataas na uri ng tao na kinabibilangan ng pamilyang Zimmerman. Kaya galante ang regalo. Sa isang lugar sa mataas na bundok dito sa Tagaytay, sinagawa ang kasal ng aming kaibigan. Private iyon na tanging mga kamag-anak at kaibigan lang ang naimbitahan. Lalo na at kumpletong bratsuvu, kasama na ang kanilang big boss. At dahil garden wedding iyon ay nagbukang paraiso ang buong lugar. Sa lakat lawak na halos mapuno ng bulaklak ang kapaligiran, dagdagan pa ng nagliliparang mga paru-paro. Lahat ng nandoon sa venue ay alam na ikakasal ngayong araw except sa kaibigan namin na si Tanya na walang kamalay-malay. Nakita ko ang magulang ni Tanya at nilapitan ko ang mga ito para yakapin at magmano. Si Tina na sobrang ganda na parang artista ang muka na halos ayaw lubayan ni Lander. Natatawa na lang ako nung kantsawan ito ng kanyang mga kasamahan sa Bratsuvu. Sa Trisha na parang Disney princess sobrang ganda at suot pa nito ang malaki at mabukadkad na gown. Nakita ko si Lian at Hannah at niyakap ko silang dalawa. Kasunod noon ay si Mika. Halos maluha ako nung makita ko si Arya na kasakasama ni Alex. Iniwan ko si Lester para lang mayakap ang kaibigan namin na biglang nawala dahil sa sama ng loob sa boyfriend nito at ngayon ay masayang magkasama na. Natapos isang halik ng bago mag-asawa ang kasal na sobrang nakakakilig. Dahil sa excitement ko ay hindi ako napigilan ni Lester para tumayo at makipag-agawan ng bulaklak. Nagunahan kami ni Lian kasama si Hannah at Aryan. Nakita ko si Mika at hinila ko ito ng bongga. Hindi ko na kailangan yan. Kayo na lang. Simangot ni Mika. Ang KJ mo naman. Mamaya paayaw-ayaw ka pa baka sa'yo pa mapunta ang bulaklak. Pinandilatan ko ng mata si Mika. Ayaw ko nga. Tapos na ako dyan. Anong tapos? Nagsalubong ang kilay ko. Wala. Mukhang nagulat si Mika kaya bigla itong naglakad sa unahan ko. Ang gulo din itong si Mika.
Bukod sa aming magkakaibigan ay may ilang guest din na gustong makasalo ng bouquet ni Tanya. Nang tumalikod ng aming kaibigan at nagbilang ng MC para ihagis ang bulaklak ay alerto kaming lahat. Pero sa kasawi ang palad ay wala sa kahit na sino man sa amin ang bumagsak na bulaklak. Sabay-sabay kaming napasinghap nang makita ng mata naming lahat na bumagsak iyon sa harapan ng walang iba kundi sa batang si Trisha. Tuwan-tuwa pa na itinaas na Trisha ang bulaklak. Narinig kong napamura pa si Lian. Disappointed naman ako pero hindi lang dahil maski si Aryan at Hana din naman. Nagtatakbo ang bata malapit sa isang gwapong binatilyo at lahat kami napanganga sa sumunod na eksena. Nagtitipon-tipon kami magkakaibigan sa isang table at nasa kabilang table naman ang boys. Ay, sino naman kaya ang next? Himutok ko. Super excited pa naman ako na dapat ako makasalo. Pero bakit naman kay Trisha na anak mo, Tanya? Nakasimangot ni Lian. Baka sinadya mo yun, Tanya, para hindi kami makasal. Super apektado si Lian. Tumungga tuloy ng wine. Natawa si Mika. Kayo kasi super excited. Baka magkaapon agad itong si Tanya nang wala sa oras. Pangaasar pa ni Mika. Dapat ako na lang nakasalo. See? Same lang kami ng tiyan ni Tanya. Sabay turo ni Aryan sa kanyang tiyan. Lahat kami napatingin kay Aryan na sobrang nagulat. Are you pregnant? Tanong ni Tanya. Tumangol si Aryan at doon ko lang napansin ang umbok niyang tiyan. Surprise! Napasinghap kami lahat. Ay, wag kayo. Si Hana din umabol, no? Nguso ni Mika sa kaibigan namin na pasimpleng sumusubo ng pagkain. Tumango ito at ngumiti na maganda. 1 month pa lang naman. Mainhina sagot ni Hana. Oh God, bakit inunahan niyo kami? Dapat sabay-sabay tayo. Pangit yung kabonding. Simangot ni Lian. Bakit hindi ka umiimik, Grace? Biglang salita ni Tina sa akin. Ha? Isa pa yan sa Grace. Ilang months na ba yan? Pambabuking ni Mika. Ilang segundo ako na statwa. Paano nito nalaman? Bakit pa nga ba ako magtataka? May lahing magician itong si Mika. Ngumiti na lang ako ng ubod ng tamis sabay nag-peace sign. Naglalakihan ang mata ng mga kaibigan ko. Di kayo na. Kapag ito si Dracula ibaog, tutuluyan ko na sunugin ng pangit yung bahay. Sumangot ni Lian na mukhang masama ang loob. Nagkatawanan na lang kami lahat na nandito sa table. Hindi lang kasi kami magkakaibigan sa bahay ang nandito dahil bukod kay Tina ay nandito din ang kapatid ni Dustin na si Agatha at Maya na BFF ni Tanya noong college. Ikaw ba, Mika? Kayo na ni Kevin? Biglang tanong ni Tanya kay Mika. Natikilan si Mika at sandaling natahimik. Huwag niyo akong pansinin. Importante ay nabubuhay ako na payapa. Labas sa ilong na sagot ni Mika. Nagkaasara na at tawanan. Napuno ng kasiyahan dahil sa masayang kasal ng aming kaibigan na si Tanya at Dustin. Matapos lang na ikasal ng aming kaibigan na si Tanya at asawa nitong si Dustin ay nalaman ko na balak na ring pakasalan ni Alex si Aryan. 1 buwan lang ang inihanda na lalaki at walang kamalay-malay ang kaibigan namin na si Aryan. Hindi na raw dapat pampatagalin ang kasal lalo pa at lumalaki na ang tiyan nito. Napaisip din ako dahil 3 buwan na ang tiyan ko pero wala pa akong naririnig mula kay Lester. Minsan gusto ko na magtanong pero naunahan ako ng hiya. Baka isipin nito ay nagmamadali ako dahil buntis at baka ma-pressure ito dahil sa mga kaibigan namin na ikinakasal na. Naghihintay lang ako pero nalulungkot naman ako. Kahit proposal man lang ay wala. Baka ikasal na rin si Hana at Lian, ako ay hindi pa. Alam ko na hindi ito paunahan pero nalulungkot akong isipin ang mga ganoong bagay. Pinayagan akong dumalaw sa coffee shop ko kasama si Lester pero hindi ako nagtatagal. Masaya ako nakikita kung paano kasipag at mapagkakatiwalaan sina Anna at Ferry. Kasama na doon si Marie na kahit minsan lang mag-duty dahil ito'y nag-aaral. Patapos naming dalawin ang coffee shop ko ay diretso naman kami sa Zimmerman Hospital. Dinadalaw lang ni Lester ang ilang nakatambak na pipirmahan niya sa kanyang office. Hindi na ito nag-ikot pa sa mga pasyente dahil tiyak matatagalan ito matapos at ayaw niyang maiwan ako na nag-iisa lang sa kanyang office. Okay, I got it. Yeah, meron na po, Mom. Yes, I hope so. Kaya ko na. Okay, Mom. Napakamot pa sa noo si Lester habang kausap ang Mami Luisa nito. Sa tingin ko ay napagalitan ito. Napapadalas na tumawag ang parents ni Lester sa kanya. Kung minsan pa nga ay lumalayo pa ito sa akin para lang magkausap sila. Ayoko naman magtampo pero nagtataka lang ako. Hindi naman ako kinakabahan kung may ginagawa itong hindi ka nais-nais sa likuran ko. See you soon. I love you too.
Pagkatapos ng tawag ay humarap si Lester. Nagulat pa ito nang makita akong nakatingin sa kanya. Babe, lumapit ito sa akin sabay halik sa labi ko. Anong meron? Tanong ko. Hindi naman ako mahiling magtanong lalo na kung usaping pampamilya iyon pero parang may kakaiba kasi ngayon. Umiling ito at paiwas na tumingin sa aking mata. Sabi ni Mommy, naglalambing na naman sa kanya si Lola. Niyakap ako nito at tinalikan ang balikat ko. Bumaba ang kamay nito sa akin tiyan at hinahaplos ang anak namin. Pauwin mo na dito. Inabot ko ang laan nito para yakapin. Nanggigigil na naman ako sa amoy nito. Si Daddy nang bahala kung kailan sila babalik dito. Okay. Inaamoy ko ang dibdib nito. Ang sarap talaga sa ilong para akong lumilipad. My friend called me earlier. Their wedding is coming this weekend. Tumango ako. Sinabi na rin sa akin kanina ni Mika. Surprise wedding na naman. Sana all. He chuckled at me. Deserve nilang maging masaya. Yeah. Siniksik ko ang mukha sa leeg nito. Ayokong makita nito na nalulungkot ako. Masaya ako para sa mga kaibigan ko na magkakaroon na ng sariling pamilya. Ganun din naman ang gusto ko pero bakit wala man lang nababanggit si Lester sa akin? Naghihintay lang naman ako. Ayoko naman na pangunahan si Lester pero naghihintay ako.